Good morning! At sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong daily devotional, welcome po. At umaasa tayo na ang araw na ito ay araw ng pagpapala sa ating lahat dahil alam ko po na meron pong inihanda ang Diyos sa atin. Ang kanyang salita na ating tatanggapin ay siyang bubusog uli sa ating mga espiritual na pangangailangan. Umaasa po ako na ang kalangitan ay bubukas para sa atin. Umaasa din ako na ang pagbuhos ng pagpapala ay magaganap sa pamagitan ng ating pong pagdarasal at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bago po hilingin ang inyong pakikiisa sa panalangin, ay ini-encourage ko uli ang bawat sa atin to share this broadcast to your FB friends, sa inyo pong mga Facebook friends, upang sila din ay mapagpala katulad po ng mga pagpapalang tinatanggap nating lahat. Follow us in YouTube at ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. Lahat po ng ating mga daily devotional simula pa noong March 15 ay nariyan po sa YouTube at ang ating channel ay JLG Space TV. Don't forget to subscribe and press the notification bell para ma-notify po kayo sa mga future video uploads natin. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating topic ay how to keep a clear conscience. So, ang clear conscience, dumarating po sa atin yan sa mga panahon na isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, ang ating konsensya sa Panginoon, lilinisin niya tayo. Pero ang tanong po dito, paano mapapanatiling malinis ang ating konsensya? Yan pong ating tatalakayin sa susunod na 30 minuto. Kaya antabayanan niyo po, pagkatapos po ng ating panalangin, ay pag-uusapan na po natin ang ating topic na yan. So inaanyayahan ko na po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Our God in heaven, maraming salamat muli sa iyong mayamang grasya na sumasa amin. Tatanggap uli kami ng espiritual na biyaya, ang espiritual na iyong salita na pagkain ng aming espiritual na katawan. Tulungan mo kaming maunawaan ang mga espiritual na salitang ito at ang aming puso ay nag-aabang uli ng mga kapahayagan mo na siyang makakatulong sa amin upang makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa umagang ito. Alam namin na may pagpapalang inilaan ka para sa bawat isa sa amin at narito kami upang tanggapin ang lahat ng ito at itong aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ito nga pong ating topic ngayon, how do you keep a clear conscience? How do you keep a clear conscience? Napakagandang tanong. Paano natin mapapanatili ang malinis na kalooban? Paano mapapanatili ang malinis na kaisipan? Paano mapapanatili ang malinis na katauhan sa harapan ng Diyos? Posible ba yan? Opo. Posible nating mapanatiling malinis ang ating mga konsensya. Iugnay po natin ang ating pag-aaral hango mula sa Psalm chapter 32 verses 1 and 2 sa The Living Bible.
Let us read. What happiness for those whose guilt has been forgiven. What joys when sins are covered over. What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record. Psalm 32, 1 and 2 of the Living Bible. Napakagandang tanong po, di po ba? What happiness for those whose guilt has been forgiven. Meron bang happiness? May kagalakan ba sa mga taong ang kanilang guilt ay pinatawad ng Diyos? Ang kagalakan na kapag ang kasalanan ay tinakpan ng Diyos, meaning pinatawad ng Diyos. Anong relief, anong ginhawa ang mararanasan ng mga taong ikinukumpisal ang kanilang kasalanan at ang Diyos ay bibigyan sila ng malinis na talaan ng kanilang mga gawa sa buhay. Napakaganda po, di po ba? Feeling guilty or ashamed can cause us to lose our happiness. Totoo po yan. Kapag ang may nararamdaman tayong guilt feelings o tayo po ay merong nakakahiyang ginawa, ay pwede itong maging dahilan upang mawala ang ating kagalakan, ang ating kasayahan. You've got to get rid of guilt and maintain a clear conscience if you want to be happy. Because you cannot feel guilty and be happy at the same time. Di po ba? Kailangan iwaksi natin, isantabi natin ang guilt at i-maintain natin ang clear conscience kung gusto nating maging masaya tayo sa buhay. Sapagkat hindi naman pwedeng tayo ay feeling guilty and at the same time ay masaya. Hindi po sila pwedeng magsama. Kayo mismo, ako mismo, naranasan natin yan. Di po ba? Na kapag meron tayong guilt feelings o guilty feelings, ay hindi natin mapagsabay na tayo ay at the same time ay masaya. Di po ba? It's either malungkot dahil merong isang bagay na nagawa laban sa Diyos na hindi pa binubukas sa Kanya. And at the same time, hindi tayo nakakaranas ng kagalakan, ng happiness and joy sa buhay natin. Very clear po yan. Tingnan ho ninyo ang Philippians chapter 2 verse 15 in the New Living Translation. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Philippians 2:15 in the New Living Translation. Live clean. Mamuhay kang malinis. Mamuhay kang inosente sa kasalanan bilang mga anak ng Diyos. Magliwanag tayo katulad ng liwanag ng isang ilaw dito sa mundong punong-puno ng kasalanan ang tao. So you might say, I'd like to be happy, but how do I keep my conscience clear when it's not clear right now? Opo, lahat naman tayo gustong maging masaya. Ako po gustong maging masaya sa aking buhay at alam ko po na bawat isa sa atin gusto nating maging masaya ang ating buhay. Pero paano natin mapapanatili ang malinis na kalooban samantalang maaring sa mga oras na ito ay meron tayong hindi malinis na kalooban. Kaya ang ipinagagawa po sa atin ang Psalm 32 verses 1 and 2. We need to do
Itong Psalm 32 verses 1 and 2. What happiness for those whose guilt has been forgiven. What joys when sins are covered over. What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record. Happiness, joy, and relief are three things everybody's looking for in life. Ito po ang tatlong bagay na ang bawat tao, ang bawat isa sa atin ay ating hinahanap-hanap sa buhay na ito. Ang happiness, ang joy, at ang relief ay tatlong pinakamahalagang mga bagay na siyang hinahanap natin. Because we all want to be happy. Amen? Gusto natin lahat maging masaya. Sino ba ang ayaw niyan? Kaya nga pag may masaya, sinasabi natin, sana all. Di po ba? We all want to be happy. We all want to enjoy life. We all want relief from our pain. Kaya kapag meron pong nare-release na tao sa kanyang mga pait sa buhay, gusto natin, lalo na yung taong meron din dapat isuko sa Panginoon, gusto nilang maranasan din yung naranasan ng tao, ng isang tao. We all want to be happy. We all want to enjoy life. And we all want relief from our pain. Amen. Glory to God. The Bible says, sinabi po lahat ng Biblia, ang lahat ng ito. The Bible says it all comes from purity. And purity comes from forgiveness through God's grace. Mararanasan natin ang happy, joyful, and full of relief from pain kapag tayo po ay nanatiling pure, kapag ang ating purity ay bunga ng pagpapatawad ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mayamang grasya. So how do you keep a clear conscience? To answer that question, kasi po ang ating topic, how do you keep a clear conscience? And so, I am asking you the same question this morning. How do you keep a clear conscience? At the beginning and at the end of every day, do a spiritual inventory. Do a spiritual assessment. Do a spiritual evaluation. Sa simula ng araw at sa ending ng araw, sa dulo ng bawat araw, ay dapat magkakaroon tayo ng spiritual inventory. Kailangan ma-assess natin, kailangan ma-evaluate natin ano ba ang buhay. Amen? Tayo ba ay merong hindi pa naisuko sa Panginoon? Tayo ba ay dapat may isuko sa Panginoon? Tayo ba ay may pinakaiingat-ingatan pang bagay na nagiging dahilan upang hindi tayo nakakaranas ng happiness and joy and relief? So, I suggest na to keep a clear conscience at the beginning and at the end of every day, we need to do a spiritual inventory. Talk to God about anything that is standing between you and Him. And then, deal with the junk from your day. Kausapin mo ang Diyos. At si Lord naman, pag kinausap natin, i-reveal naman niya ang mga bagay na humahad lang between tayo at siya. At humingi tayo ng tulong na i-deal ang mga basura, ang mga junk sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? When we confess our sins, He is faithful
and just, and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Yan po ang sabi ng 1 John 1:9. Ang hinihintay lang naman ng Diyos sa atin ay ang paglapit at ang pagbubukas ng ating puso. Ang pag-iingat ng kasalanan sa puso natin ay nagiging dahilan upang hindi niya tayo marinig. Hindi dahil hindi siya nakakarinig, kundi ang humahad lang para hindi niya marinig ang ating panalangin ay kasalanan. Kaya po, madali lang naman ang hinihingi ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang sino mang lumalapit naman sa Kanya, hindi niya itinataboy. Ikumpisal natin, buksan natin ang ating puso sa Diyos. At siya naman ay tapat, at siya ay makatarungan. At patatawarin niya ang ating mga kasalanan, at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Yan po ay pangako ng Diyos sa mga isusuko ang anumang alam niya sa kanyang puso na nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Kapatid, ano nga ba ang humahadlang sa iyo sa paglapit mo sa Diyos? Hinihintay niya tayo. Hinihintay tayo ng Diyos na lumapit lang sa Kanya at isuko sa Kanya ang mga bagay na mabigat sa puso natin. Isuko sa Kanya ang mga bagay na hindi tama. Isuko sa Kanya ang ating mga kahinaan. Isuko sa Kanya ang ating mga pagsuway sa Kanyang kalooban. At kapag naman tayo ay lumapit sa Diyos, nangako naman siya, ang sino mang ipapahayag ng kanyang labi, ang kanyang pagkakamalit, pagkakasala, ang Diyos ay tapat, makatarungan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya ang ating mga karumihan. Purihin ang buhay na Diyos. Samahan niyo ako, mga minamahal, sa declaration natin for today. Sabihin natin, Heavenly Father, I need to talk to you about anything that is standing between me and you, and then deal with the junk from my day. Amen. Heavenly Father, I need to talk to you about anything that is standing between me and you, and then deal with the junk from my day. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Nawa, ang ating pong pinag-usapan ngayon ay maging dahilan upang magnasa tayo na lumapit sa Kanya at isuko ang anumang hindi tama sa Kanyang paningin. Dahil handa naman siyang magpatawad. At the moment na patawad na tayo, the moment alam nating nilinis niya na tayo, maging consistent tayo, panatilihin natin ang kalinisan ng ating mga puso, ng ating mga kalooban. Yan po ang nais ng ating Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. O God in heaven, salamat sa assurance na ang sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itinataboy. Ang sino mang nagpapakumbaba sa iyo ay tinatanggap mo. Ang sino mang magsuko ng anumang kabigatan sa buhay, kayo naman ay nagpapatawad. Salamat. Gusto namin ang buhay namin ay mapuno ng kagalakan, kasiyahan, at ang paglaya. Ngunit mangyayari lamang ito kapag nagsimula kaming kilalanin ang inyong kapangyarihang magpatawad sa aming mga kasalanan. Kayo ay Diyos na mahabagin at hindi nyo hinahayaang kami ay makapagpatuloy mamuhay sa masama. Kaya kami kinakalabit mo sa mga panahong merong kaming pagmamalabis sa aming mga karapatan. Maraming salamat po at aking inihahayag
ang pagpapala sa aming mga pamilya ngayon, pagpapala sa aming mga mahal sa buhay, pagpapala sa aming mga trabaho at pinagkakakitaan. Salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ngayon po ay araw ng Martes. Ang Hope Hour po ay 1:00. Kita-kita po tayo uli. Mamaya-maya lamang. Ito po si Pastor Rene Alog, pansamantalang nagpapaalam, pero nag-iiwan naman ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. God bless us all and Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful, and nothing will separate me from your love. You are
falter me. So baby,